Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, kaugnayan natin, ulitin ko. Bilang mga Kristiyano, kaugnayan natin si Jesus. Ang kanyang misyon ay ating misyon. Ang kanyang gawain ay ating gawain. Siya ay Kristo kasi siya ay itinakda na maging hari, pari at propeta. Kaya tayo bilang mga binyagan, nakikiisa tayo sa pagkahari, pagkapari at pagkapropeta ni Jesus. Ang pagbasa natin ngayon ay nagbibigay ng diin sa pagkapari. Sino o ano ba ang pari? Ang pari ay ang nag-aalay ng sakripisyo. Noong panahon ng lumang tipan, ang sakripisyo na inaalay ng mga pari ay ang kambing, baka o tupa. Ang sakripisyo ay nag-uugnay ng tao sa Diyos. Si Jesus ang pinakapari natin. Ang inaalay niya ay hindi dugo ng anumang hayop, kundi ang sarili niyang katawan at dugo. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay, na-connect niya muli ang tao at ang Diyos. Tayo naman na nakikiisa sa pagkapari ni Jesus, ano ang iniaalay at maaalay natin? Narinig natin ang sinulat ni San Pablo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, a living sacrifice, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ang ating alay ay ang ating sarili. Sa lumang tipan, ang mga handog na iniaalay ang mga hayop na walang depekto. Hindi yung pilay o bulag na kambing. Kaya nagalit si Propeta Malakias na ang mga tao sa kanyang panahon ay nag-aalay ng mga hayop na may sakit o pilay. Yung hindi na nila napapakinabangan, siya ang hinahandog nila sa Diyos. Kung nagbibigay tayo sa Diyos, ibigay natin ang the best. Nakakatuwa dito sa probinsya ng Palawan. Wala namang masyadong pera ang mga tao, kaya ang alay nila ay ang bunga ng kanilang mga tanim. Pero ang binibigay ay ang magagandang bunga, ang mahahabang sitaw, ang malalaki na papaya o na kalabasa, ang magagandang saging. Kaya tayo rin, ang buhay na ating iaalay ay ang buhay na banal, malinis at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya bahagi ng ating pakikiisa sa pagpapari ni Jesus ay ang ating pagpapakabanal. Ang banal ay yung nakatabi o nakalaan sa Diyos, nahihiwalay siya kasi para sa Diyos. Kaya ang sinasabi ni Pablo na huwag kayong
umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba at magbago ng isip natin at ugali upang mabatid natin at magawa natin ang gusto ng Diyos. Yan ang pagpapakabanal. Gawin ang gusto ng Diyos at hindi yung kalakaran o yung uso sa mga tao. Kaya ang buhay natin ay ating ialay sa Diyos ay ang buhay na nagsisikap na naaayon sa gusto ng Diyos. Ang magandang pagkakataon ng pag-aalay ng ating buhay bilang handog sa Diyos ay ang banal na misa. Kasama ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang katawan at dugo, isama na rin natin ang pag-aalay ng ating sarili. Dahil sa ating buhay ay inaalay na sa Diyos, pagsikapan natin na ito ay isinasabuhay natin na kalugod-lugod sa Kanya. Isa pang magandang pagkakataon ng pag-aalay ng sarili ay sa umaga, araw-araw. Ito ang ating morning offering. Sabihin natin sa Kanya, Panginoong Diyos, salamat sa bagong araw na binibigay mo sa akin ngayon. Inaalay ko sa iyo ang aking sarili sa araw na ito. Sana magawa ko ang ayon sa iyong kalooban at hindi mabahira ng kasalanan ang buhay ko ngayong araw. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.